Una sa lahat, isa na namang insidente ng road rage. Rider naglabas ng baril sa nakakikita niyang motorista sa Antipolo City. Ang rider na yan, pulis pa man din. Magbabayaran ka sa akin. Opo, dito kayo uniforme yan. Ang buong detalye, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Pagbibitiw ni VP Sara Duterte sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos, hudyat na raw ng pagtayo ng bise bilang leader ng oposisyon. Hindi na rin daw yan kinagulat ng mga mambabatas. Pananahimik ng Malacanang sa pinakabagong pangaharas ng China sa Ayungin Shoal. Binatikos ng ilang kritiko, US Pentagon, nagpahayag ng suporta sa Pilipinas. Sapul sa CCTV, babaeng naglalakad sa palengke sa Taguig na haplutan ng bag na may lamang 50,000 pesos. Welder sa Cebu, patay matapos hindi makahinga sa loob ng ginagawang septic tank. Disenyo ng Barong Tagalog na susutin ng mga atletang Pilipino sa Paris Olympics inilabas na. At sa showbiz tonight, Nation's girl group na BINI may patikim sa kanilang upcoming single na Cherry on Top. Kinagulat ng mga taga-Department of Education ang biglang pagbibitiw kanina ni VP Sara Duterte. Hiling naman ng ilang grupo, sana raw hindi na politiko ang pumalit kay VP Sara bilang kalihim ng DepEd. Nasa frontline na balitang yan si Faith Del Mundo. Matapos ang 2 taon, binitiwan na ni Vice President Sara Duterte ang pagiging kalihim ng Department of Education. Gayon din ang pagiging Vice Chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ibig sabihin, hindi na siya bahagi ng gabinete ng Administrasyong Marcos. Hindi niya binanggit kung ano ang dahilan ng kanyang resignation, pero giit ni VP Sara, ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Ngunit anumang kwento, kahit gaano kaganda, ay sadyang nagtatapos rin. Kahit sa resignation letter, wala ring nabanggit na rason kung bakit siya nagbitiw. Maging ang Malacanang, hindi rin daw alam ang dahilan ng bise. Tumanggi raw itong magpaliwanag. Pero ayon kay VP Sara, personal niyang kinausap si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa kanyang pagbibitiw at tinanggap naman daw ito ng Pangulo. Effective sa July 19 ang resignation ni VP Sara sa DepEd at NTF-ELCAC. Sa loob ng 30 araw, titiyakin daw niyang magkakaroon ng maayos na transition sa mga papalit sa kanyang pwesto. Ang mga empleyado naman ng DepEd nabigla raw sa pagbibitiw ni VP Sara. Sa pag-resign niya, parang medyo na-disappoint at the same time na-hurt sa pag-alis niya. Kami buo sa office na gulat po kami sa pag-resign ni VP. Out of nowhere, biglang ganun po. So, ay po, nagugulat kami kasi syempre ang daming programs. Actually, very unexpected po yung nangyari. And hindi po namin inaasahan na biglang may announcement na ganito ngayon. And we're just hoping na maayos po yung papalit kay VP Sara as Secretary of our department. Pero para naman sa Alliance of Concerned Teachers, noon pa raw dapat nag-resign ng bise. Wala naman siyang naresolbahan sa issue ng guro at buong sektor ng edukasyon, katulad ng kakulangan, paano tutugunan yung kakulangan sa guro, sa silid-aralan, paano pa makakamit yung nakabubuhay na sahod ng guro. Ang tanong ngayon, sino kaya ang susunod na magiging DepEd Secretary? Giit ng Teachers Dignity Coalition, mas makabubuti kung hindi na politiko ang mauupo sa pwesto. Para naman ma-spare yung DepEd, which is supposedly a politically neutral agency, para hindi naman po madrag ito sa politics. Dapat ang ilagay na DepEd Secretary ay may pusong teacher, nauunawaan ng pagiging teacher. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5.
Hudyat na umano ng pagiging bagong lider ng oposisyon ang pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte sa gabinete ng Administrasyong Marcos. Para naman sa ilang mambabatas, matagal nang dapat nag-resign si VP Sara. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Hindi na raw ikinagulat ng liderato ng Senado ang pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte sa gabinete ng Administrasyong Marcos. Ayon kay Senate President Chis Escudero, hindi na may iwasan ang pagre-resign ng bise simula ng atakihin ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Pangulong Bongbong Marcos at ang First Family. Gayon din ang maging tikom ang bibig ni VP Sara sa ilang issue kabilang ang tensyon sa West Philippine Sea. Ayon naman sa isa sa mga malalapit sa pamilya Duterte na si Senator Bato de la Rosa, naniniwala siyang pinag-isipang mabuti ni VP Sara ang kanyang desisyon. Kung ano man daw ang sunod na plano ng bise, susuportahan daw siya ni Senator Bato. Nagpahayag din ng suporta kay VP Sara ang kapatid ni PBBM na si Senator Amy Marcos. Kasama raw siya ng bise sa bawat laban para sa matagumpay na Pilipinas. Wala pa naman pahayag ang ama ni VP Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero para kay dating Presidential Spokesperson Harry Roque, ang pagbibitiw ni VP Sara ay pruweba na wala na talagang unity team. Hudyat daw ito ng pagiging leader ng oposisyon ni VP Sara. Nandyan yung katotohanan na sira na po yung relasyon sa panig ni VP Sara at ng pamilya ng presidente. Alam naman natin kung gaano ka-impluwensya yung pinsan na Speaker of the House. At alam natin na siya yung namuno para sa pagtanggal ng kanyang budget. Nagsimula po yan doon pa sa pagtanggal ng budget niya. Para naman sa dati ring presidential spokesperson na si Attorney Salvador Panelo, sumama ang loob ng bise hindi lang dahil di siya dinipensahan ni PBBM sa issue ng confidential funds, kundi pati na sa pag-atake ng ilang kongresista kabilang na si House Speaker Martin Romualdez. The resignation of VP Inday Sara is or means this is a new political ballgame. At marami ang matutuwa sa ginawa niya. Kahit sinong nasa posisyon at ikaw ang Vice Presidente, Cabinet Secretary ka, eh siyempre naghahanap ka rin ng kalinga ng iyong principal. Para naman sa ilang eksperto sa politika, pinapakita lang ng pagbibitiw ni VP Sara ang plano ng mga Duterte na bumalik sa poder. Clearly, this is based on consolidating what remains of the Duterte opposition going into the midterms and even beyond for 2028. So the campaign for the presidential election in 2028 nagsimula ngayong araw na ito. Ayon sa isa pang eksperto, patunay lang ito na estratehiya lang talaga ang unity team noong nakaraang eleksyon. Yung unity team na binuo nila, from the very start, I knew that it was just a strategic move, a transactional political move. So I did not take it seriously as a unity in the sense that they are uniting. It's basically just for election purposes. Bagay na nanggaling na rin mismo sa bibig ni VP Sara kamakailan lang. Ang unity was the tandem during the 2022 elections. We are not candidates anymore. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Ang tawag nila sa kanilang mga sarili noon ay unity team, ang pagsasanib puwersa ng Hilaga at yung Katimugan. Ang Hilaga, lalo na po yung Hilagang Luzon, hawak daw ng pamilya Marcos. Ang Katimugan naman, lalo na ang Mindanao, hawak daw ng pamilya Duterte. Pero sabi nga ni VP Sara, nang tanungin sa status ng unity team ngayon, hindi na pinag-uusapan ng unity team dahil hindi na sila mga kandidato. Tama naman. Pero 2023 pa lamang, nagkakaroon na po ng mga lamat sa pagitan ng dalawang pamilya, lalo na pag-isama mo sa pamilya Marcos ang presidential cousin at speaker na si Martin Romualdez. May 17, 2023, tinanggal sa pwesto bilang Senior House Deputy Speaker si Gloria Macapagal Arroyo na tinuturing na political mentor ni Sara Duterte. Ito ay matapos siyang madawit sa mga ulat na kudeta laban kay Speaker Martin Romualdez. Matapos pong 2 araw, nagbitiw bilang chairperson ng Lakas, CMD, si Sara Duterte dahil sa umunoy political toxicity sa partido. Matapos naman ng 3 araw, nagpost si Sara Duterte sa social media na sa iyong ambisyon, do not be tambaloslos.
Ang tingin po na marami, ang pinatatamaan niya ay si Speaker Martin Romualdez. May 27, 2023, sinubukan pang himasin ng Pangulo ang lumalaking hidwaan. Ang sabi niya, siya raw ang BFF ni VP Sara at #1 fan. Pero bago matapos ang taon, may panibagong kiskisan. Naging kontrobersyal ang hinihinging confidential funds ng dalawang opisina ni Sara Duterte, ang DepEd po at ang OVP. Sa huli, matapos ang matinding bangayan, tinanggal ng Kongreso ang confidential funds ni VP Duterte. Disyembre ng 2023 naman, nagulat ang marami dahil sa pampublikong pagbatikos ni Sara Duterte sa desisyon ng Pangulo na ituloy ang peace talk sa CPP-NPA. Ang sabi ni VP Sara, ito'y isang agreement with the devil. Kung malala ang bangayan noong 2023, wala nang kukumpara ngayon 2024. Lalo na dahil sa gumugulong na People's Initiative na di mo na itinutulak pa ilalim ng liderato ng Kongreso. Sa isang kontrobersyal na prayer rally sa Davao City noong Enero, pinanatan ni dating Pangulong Duterte si PBBM at sinabing ayaw niyang bumaba sa pwesto gaya raw ng kanyang ama. Hindi lamang yon, sinabi ni Duterte na bangag dati ang nakupong Pangulo at bangag pa rin ngayon ang Pangulo. Hindi rin nakatulong na tinutulak ni Duterte ang paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. May sariling pambawi naman ng Pangulo sa dating Pangulo. Baka naman daw epekto lamang ito sa kanya ng paggamit ng fentanyl. Makailang raling sinagawa ng dating Pangulo kasama mga supporter ni Pastor Apollo Kibuloy at minsan pati na rin si VP Sara Duterte kung saan tinutulak ng mga speaker ang pagbibitiw ni Pangulong Marcos. Marso 13, 2024, inamin ni First Lady Liza Arneta Marcos na masama ang loob niya kay VP Sara Duterte. Hindi lang daw ito umaattend ng mga rally laban sa kanyang asawang Pangulo, pero nakikitawa pa ito pag binabakbakan ang Pangulo. Abril itong taon, inamin ni Pangulong Marcos na naging komplikado na ang relasyon ng kanyang pamilya at ng pamilya Duterte. Matagal na raw basag ang unity team. Pero sa nakarang 6 na buwan, talagang nagbabasagan na ng bungo ang mga miyembro ng dating nangangampanya sa ngalan ng unity. Binanata naman ni Davao City Mayor Baste Duterte si Senator Bongo kasunod ng umano'y hindi nito pakikisa sa mga rally ng pamilya Duterte. May buwelta naman sa alkalde ang senador na kilalang malapit sa dating Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. You have time to redeem yourselves. Yan ang mensahe ni Davao City Mayor Baste Duterte kay Senator Bongo na trusted aide ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isinagawang maisog rally sa Angeles City, Pampanga nitong Lunes, kinwestiyon ni Mayor Duterte kung bakit umano walang imiksigo sa mga isyu sa Davao City. Kasunod yan ang hindi pagdalonigo sa ilang rally at pagtitipon kamakailan ni dating Pangulong Duterte. Matatanda ang madalas magkasama ang dalawa sa ilang events dati. Ikaw, Bongo, kumpare ka. Pero kung alam ko lang pala na magkakaganito, yung mga tao, yung nagboto, kami mga Dabawenyo, kung alam ko lang na ganito lang pala yung gagawin mo, sana hindi na lang. Giit ng alkalde kung may plano pa ang senador na tumakbo sa susunod na eleksyon, dapat ipakita niya na kaisa siya sa mga kapwa niyang Dabawenyo. And you're in a national position, you should be saying something. Especially when it's very clear, kitang-kita na ng lahat, the atrocities of what the administration is doing. Sa isang pahayag, sinabi ni Go na iniintindi niya ang saloobin ng alkalde. Paglilinaw din ng senador, tinutulungan pa rin niya si dating Pangulong Duterte at hindi raw niya ito pababayaan. Pero pagseserbisyo raw ang inuuna ni Go sa ngayon, alinsunod din daw sa bilin at natutunan niya mula sa dating Pangulo. Para naman kay dating Presidential Spokesperson Salvador Panelo, hindi paglalabas ng sama ng loob ang ginawa ni Mayor Duterte. Parang pinipitik niya lang na, sa tingin ko, ang inahanap niya, sumama siya sa rally, na hindi naman niya karakter yun. Pangalawa siguro, inaantay niya rin na magkaroon ng privileged speech o na hindi niya ginagawa kasi he's busy, focused on his work as a legislator.
Dinepensahan din ni Panelo si Go. Bongo has been very loyal not only to the country, also to the Duterte family. Ibinigay niya na ang buhay niya dyan eh. Matagal nang kanang kamay si Go ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mula pa noong mayor ito ng Davao City mula 1998. Bago maging senador, itinalaga rin si Go bilang Special Assistant to the President noong Administrasyong Duterte. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Kabi naman tayo sa ibang balita, kinundunan ng ilang kritiko ang pananahimik ng Malacanang sa panibagong panghaharas ng China sa Ayungin Shoal. Ang US Pentagon nagpahayag naman ng suporta sa Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Kitang-kita ang panghahabol at pagbangga ng dalawang speedboat ng China Coast Guard sa inflatable boat ng Philippine Navy sa gitna ng resupply mission sa Ayungin Shoal noong Lunes. Sa di kalayuan, nagmamatyag ang mas malaking barko ng China. 8 miyembro ng Philippine Navy ang nasaktan sa insidente kung saan naputulan pa ng daliri ang isa. Kinumpirma ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner na may dalang mga bolo, sibat at kutsilyo ang mga taga-China Coast Guard. Ito raw ang ginamit nilang pambutas sa mga rubber boat ng Philippine Navy. Armado rin daw ng mga patalim ang mga Chinese nang sumampa sa isa sa mga rubber boat at nanutok sa mga sundalo. Ninakaw rin daw nila ang mga nakakahon at nakadisassemble na armas na dadalhin sana sa BRP Sierra Madre. For me, this is piracy already. No? Piracy. Because they boarded our boats illegally. They got our equipment. No? Again, no? Parang mga pirata na po sila dun sa mga ginawa nilang actions na yan. Kahit walang armas, hindi raw nagpatinag ang ating mga sundalo. Lumaban po tayo. But then again, may mga limitations po tayo. Because, number one, no, we were outnumbered. Yung dalawang reed natin, ang katapat niya, 8. 7 baril daw ang kinumpiska ng China na balak bawiin ng Pilipinas. May basbas din daw ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang hindi pagsama ng Philippine Coast Guard sa resupply mission. 2 araw na ang nakalipas, napansin naman ng ilang kritiko ang pananahimik ng Malacanang sa insidente. Ang pagtahimik is an encouragement. If Malacanang is silent, it will encourage the China to be more aggressive in its actions against us because it seems China will believe that they're succeeding in threatening the Philippines. Galit na rin ang mga miyembro ng House Committee on Foreign Affairs sa ginawa ng China. Hindi na pwedeng pambabastos nila. Sumusobra na talaga. Sooner or later, we have to take a tougher stand on China and the West Philippine Sea issue. Kinundina na ng Department of Foreign Affairs ang iligal at agresibong aksyon ng mga Chinese. Sa kabila nito, isinusulong pa rin daw ng DFA na makipagdialogo sa China kaugnay sa issue ng South China Sea. Umaasa ang ahensya na titigilan na ng China ang mga aksyong magpapahamak sa ating mga kawani at mga barko. Ang US Pentagon tinawag na provocative, reckless at unnecessary ang pinakabagong panghaharas ng China. Magpapalala raw ito ng sitwasyon. We're going to continue to stand with our Philippine allies. We condemn the escalatory and irresponsible actions by the PRC to deny the Philippines from executing a lawful maritime operation in the South China Sea. The Philippines' rightful legal maritime claims must be protected. Sa panibagong pahayag naman ng China, iginit nilang naging professional daw sila sa pagpigil sa ating mga sasakyang pandagat na nagsasagawa umano ng iligal na pangingisda. Wala raw silang ginawang direktang aksyon laban sa mga sundalong Pilipino. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Kumbinsido naman Senator Sherwin Gatchalian na si Go Wa-ping ay si-suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Go. Yan ang giniit ng senador matapos itanggi ng kampo ni Mayor Go na ang alkalde ang nasa Chinese passport na inilabas ni Gatchalian kahapon. Ayon kay Gatchalian, hindi maitatanggi ang pagkakahawig ni Go Wa-ping at ni Mayor Go. Magkaiba lang umano ang petsa ng kapanganakan ng dalawa.
Paniwala ni Gatchalian, binago ang edad ni Mayor Go para makabili ng mga ari-arian sa Pilipinas. Kukumprontahin daw ng senadorang alkalde. Nagbabala siyang pwedeng makontempt si Mayor Go kung patuloy itong magsisinungaling, lalo't may ilalabas pa raw siyang ibang ebidensya sa pagkatao nito. Pinatanda niya para si Alice Go, ginawang Filipino para makabili ng lupa, para makatanggap ng pera, para maipatayo yung Pogo. Naghain naman ng resolusyon si Senator Amy Marcos para imbestigahan ang umunoy kampanya ng Amerika para siraan ang COVID vaccine na made in China. Ayon kay Senator Marcos, kailangan mapatunayan kung Amerika nga ang may pakana ng umunoy anti-vaccine campaign at kung may naging paglabag ito sa international law, gayon din ang mga posibleng gawing hakbang ng Pilipinas laban dito. Sa nilabas sa investigative report kamakailan ng news agency na Reuters, nakasada nagpakalat umano ng maling impormasyon online ang militar ng Amerika para siraan sa Pilipinas ang bakuna ng China na Sinovac. Wala pang kumpirmasyon o pagtanggi ang Amerika kaugnay sa report na ito. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Magbibigay ng pabuyang 10,000 piso ang MMDA sa sino mang makapagtuturo sa nag-viral na peking traffic enforcer. Kinumpirma ng MMDA na hindi nila tauhan ang lalaki sa viral video. Tinangka ng lalaki na mangutong sa isang motorista sa kanto ng Osmeña Highway at Arnaiz Avenue sa Makati City. Ayon sa MMDA, wala silang nakaposteng mga enforcer sa lugar at tanging mga enforcer ng Makati LGU ang nagbabantay roon. Napansin din na walang plaka ang motor na nagpakilalang enforcer at hindi pa nakauniforme. Posibleng maharap sa mga reklamong usurpation of authority at robbery and extortion ang peking enforcer. Sa pulsa video ang panghahablot ng snatcher sa bag ng isang babae sa palengke sa Taguig. Ang laman ng bag, 50,000 pesos. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Sa kuhang ito ng CCTV, makikita sa video ang paglalakad ng isang babae sa bahaging ito ng palengke sa barangay South Signal sa Taguig City. Maya-maya pa, nilapitan siya ng isang lalaki, sabay hablot ng kanyang bag. Sinubukan pang habulin ng babae ang kawatan pero hindi na niya ito inabutan. Hindi na rin nahagip sa CCTV pero sumakay raw ang lalaki sa isang motorsiklo. Nangyari yan alas 10 ng umaga kahapon. Ang laman ng tinangay na bag, 50,000 pesos. Inireklamo ng biktima sa barangay ang nangyari. Ayon naman sa mga pulis, mas paiigtingin nila ang pagpapatrolya sa lugar. Naglagay po tayo ng mga patrol personnel natin na magbabantay. Especially kung ganong oras na yon at mag-plansita po tayo sa lugar na yon para po maiwasan natin yung mga ganong pangyayari. Hindi na raw magsasampa ng reklamo ang biktima pero patuloy pa ring tutugisin ng pulis ang snatcher. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Inilabas na ang official attire na susuotin ng mga atletang Pinoy na sasabak sa Paris Olympics. Yan ang Barong Tagalog na dinisenyo ng batikang fashion designer na si Francis Libiran. Tampok dito ang detachable na silk organdy sling. Kakulay ito ng watawat ng Pilipinas at may bordang pattern na base sa sinag ng araw at sinaunang tattoo ng mga Pilipino. Sinisimbolo raw nito ang katapangan ng mga Pilipino at pagiging proud sa ating bansa. Ang mga barong na yan ay susuotin ng mga boxer na sina Nesty Petesio at Carlo Paalam. Sila ang napiling mga flag bearer sa opening ceremony ng Paris Olympics na gaganapin sa July 26. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Patay ang isang welder sa Cebu matapos hindi makahinga sa loob ng inayos silang septic tank. Nasa frontline na balitang yan si John Roa. Hey, Hawani! Inay! Tulong-tulong ang mga residenteng ito para sagipin ang dalawang welder mula sa isang septic tank ng palengke sa Dumanhog, Cebu kahapon. Nawalan daw ng malay sina Markel Inigo at Jerome Renilio matapos mahirapang huminga habang nagwe-welding sa loob ng Poso Negro na 7 talampakan ng lalim. Agad silang isinugod sa ospital pero idiniklarang dead on arrival sa paggamutan si Markel, 28 anyos. Acute respiratory distress secondary to toxic inhalation injury ang ikinamatay ng biktima. Sa ngayon, inaalam pa ng mga otoridad kung anong klaseng chemical ang nalanghap nila. Pero base sa investigasyon ng mga pulis, posibleng hindi sinunod ng dalawang welder ang tamang proseso sa pagpasok sa septic tank. Na before ka bababa sa septic tank is that kailangan mo siya i-ventilate then i-vacuum para ang mga chemicals is lumabas. So anong nangyari sir, ikatatlong septic tank na nila ito sir Then pagbaba nila, hindi nila napalo itong procedure. Sa ngayon, nakaburol na sa kanilang bahay si Markel. Hindi pa rin ito matanggap ng kanyang asawa. Sobrang sakit, sobrang sakit. Nung makita mo lang anak mo, sabi niya, Pa, wag mo kaming iwan pa. Pagkasakit na yung bilang isang ina. Maranasan ng anak ko yung ganyan. Hindi rin niya maiwasang sisihin ng kumpanya dahil sa kawalan daw ng safety gear para sa asawa at kasama sa trabaho. Wala raw blower na ibinigay sa mga empleyado para sa daluyan ng hangin mula sa septic tank. Sila pa kaya nung name ng company kasi hindi na inon ng blower, pero sa totoo wala silang dalang blower. Nilagay nila ng blower pagkatapos nirescue na yung asawa ko. Sinubukan ng News 5 na kunin ang panig ng kumpanya na QM Builders pero walang humarap sa amin. Pero sinagot na nila ang gastos sa burol at pagpapalibing sa biktima. Pinuntahan din ng News 5 ang opisina ng Dumanog Public Market pero wala noon ang kanilang head. Samantala, nakalabas na sa ospital ang isa pang welder na si Jerome at nagpapagaling na. Itinigil muna ang paggawa ng septic tank at kinordonan na rin ang lugar. Nangako naman ang lokal na pamahalaan ng tulong sa pamilya ng biktima. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Bumisita si Russian President Vladimir Putin sa North Korea. Sinalubong siya mismo ni North Korean leader Kim Jong-un. Pinaigting ng dalawang lider ang kanilang alyansa. Ilang kasunduan ang nilagdaan kabilang ang Mutual Defense Pledge. Muli namang tiniyak ng North Korea ang kanilang suporta sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Ayon naman sa ilang eksperto, pagpapakita ito ng umuusbong na anti-Western alliance na tsak daw na makakaapekto sa buong mundo. Mahigit 300 residente ang stranded sa matinding baha sa Bangladesh. Habang sa China, umabot sa 9 patay sa landslide bunsod ng walang humpay na pagulan. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad. Magkahalong putik at tubig ang rumagasa sa ilog na ito sa China dahil yan sa landslide at malakas na pag-ulan. Ang mga bahay sa gilid ng ilog gumuho na. Ang isa sa mga bahay halos mahulog na sa ilog. Ang iba pang bahay lubog na sa baha. Matinding baha rin ang nanalasa sa iba pang bahagi ng southern China. Pinasok na ng tubig ang mga bahay. Inilikas sa mga rescuer ang mga stranded na residente. Ayon sa mga otoridad, 9 na ang nasawi at 17 naman ang nawawala, bunsod ng baha at mga pagguho ng lupa. Walang humpay na pag-ulan din ang naranasan sa Bangladesh na nagdulot din ng matinding baha. Sa kabila nito, may ilang residente pa ring sinuong ang binahang kalsada. Ang iba naman, gumamit na ng bangka para makatawid sa baha. Sa tala ng mga otoridad, aabot sa 370,000 ang mga stranded sa baha sa Bangladesh. Sa France naman, nagulantang ang mga residente nang bumulaga ang buhawing ito. Ilang bahay ang dinaanan ng buhawi. Wala namang napaulat na nasaktan. Pero ayon sa mga otoridad, higit 30 bahay ang nasira at nadamay din ang isang gusali sa sakahan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Showbiz Tonight na tayo. May patikim na ang BINI sa upcoming single nilang Cherry on Top. Habang si Stel ng SB19, maraming napabilib sa pagbirit niya sa concert ni David Foster. Narito ang report.
Intense ang performance ni SB19 Cells sa concert kagabi sa bansa ng nag-iisang David Foster. To the highest level ng pagbirit ni Stel ng kantang All By Myself ni Eric Carmen na pinasikat din ni Celine Dion. Goosebumps! Napapalakpak ang buong Smart Araneta Coliseum, pati na mismo si David Foster. Trending ang performance na ito ni Stel. Eksklusibong ikinuwento ni Stel sa News 5 ang kanyang hindi malilimutang experience with the Hitman. To be honest, po siya. Hindi po siya planado yung performance with Sir David. Bigla na lang, pagsampa kanina during rehearsal, pinatry niya po yung song and then sabi niya kung gusto ko daw po i-perform tonight. Tapos hanggang sa, ayun po, natuloy po yung performance. Bukod sa All By Myself, pasabog din ang opening performance ni Stel with the song Defying Gravity. Ang Hitman David Foster and Friends concert ay handog ng MQ Live ng Media Quest at MWell. Kumpleto na ang concept photos ng Nation's girl group na BINI para sa upcoming single nila na Cherry on Top. Blooming ang members in their fresh pink concept. Wala pa namang detalye kung kailan ilalabas ang kanta, kaya yan ang dapat abangan ng Blooms. Speaking of BINI, super busy ang grupo sa kaliwat kanan nilang endorsement. Puspusa na rin ang kanilang rehearsal para sa kanilang 3-day BINIverse concert sa June 28 to 30 sa New Frontier Theater. Nakadagdag din sa kanilang hectic schedule ang concert nila sa July sa Cebu, Baguio at General Santos City. Araw-araw kami nagka-practice, umaga hanggang gabi. Kasi we really want to give our best. We really want to give the best for the Blooms and sa lahat ng mga nanonood. And 3 days yun, so kailangan talaga namin paghandaan. Kami po talaga yung nag-request na kung pwedeng may extra concert rehearsals po para mas okay po. Mas okay yung quality, mas okay yung performance po namin sa 3 araw na BINIverse. May mainit pa akong chika mamaya, kaya dyan lang kayo mga kapatid. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nakalaya na ang Hollywood pop star na si Justin Timberlake matapos arestuhin kahapon sa New York dahil sa pagmamaneho ng nakainom. Ayon sa police report, hindi tumigil si Justin sa stop sign at nagpalipat-lipat pa ng lane. Nang parahin ng mga pulis, amoy alak ang singer. Inamin naman daw ni Justin sa pulis na nakainom siya. Dahil dyan, nakatakda ang kanyang virtual appearance sa korte sa July 26. Nangyari ang insidente bago ang concert ni Justin sa Chicago ngayong weekend at sa New York City sa susunod na linggo. Good news, Pinoy Rebel Loves! Muling babalik dito sa bansa ang Red Velvet. Kabilang ang Manila sa bibisitahin nila para sa kanilang My Dear Rebel Love FanCon. Sa September 14 na yan sa Mall of Asia Arena. May 2023 nang huling pumunta sa Pilipinas ang grupo para sa kanilang R2V concert. Speaking of Red Velvet, all set na rin sila sa kanilang 10th anniversary comeback para yan sa 7th mini album nilang Cosmic. Sa June 24 na yan ilalabas. Good news din sa Blinks. Inanunsyo ni Blackpink Lisa ang title ng comeback song niya. Yan ang hip-hop song na Rockstar. Sa June 28 naman yan i-release. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jania Lipon. Happy Wednesday mga kapatid. Para naman sa ating pabaong pampagood night, wala kayo sa mga lolang tampok natin ngayong gabi. Walang-wala talaga dahil ang kanilang trip, breakdancing. Si
Sila ang 15 miyembro ng Senior Break Dancing Club sa Tokyo. Walang katakot-takot na nagpagulong-gulong sa dance floor ang mga lola. Naging inspirasyon daw ng mga lola ang debut ng breakdancing sa 2024 April Paris Olympics. Paraan daw nila ito para makapag-exercise. Kailangan natin mag-keep up. Yung salamin-salamin nga, hindi pa natin napapractice eh. Breakdance naman this time. So, Sir Edson tayo. Nasa salamin-salamin lang ako breakdance mo isa. Pili ka. Oh, sir, saan tayo? Salamin-salamin tayo. Oo, salamin-salamin. Sabi mo yan, ha? Pero alam mo, tataka lang ako, kung ang lola lang nagbe-breakdance, bibigyan kaya siya ng 20% discount tsaka paunahin sa pila. Dahil malakas naman pala siya. Kalusot ka doon. Anyway, yung 45 minuto mag-iwaso ng headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa balita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako lang po si Adlingao. Magandang gabi.